DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Merkules na tayo ngayon, ika-17 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 10 lugar sa bansa makararanas ng pinakamalamig na temperatura. Actually, nakaranas na. Kahapon po yan ng umaga, pero ngayon malamig pa rin ha. Pag-ulan, dulot naman ng shear line, naging sanhi ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Davao Region. Kilos protesta laban sa PUB Modernization Program sa Mabuhay Rotonda inabot ng umaga. Pero natapos na. Speaker Martin Romualdez sinabsuelto sa People's Initiative. Mensahe ng Pangulong BBM na bukas ang Pilipinas sa negosyo at pamumuhunan. Igigit ng Philippine Delegation sa 2024 World Economic Forum. Nawawalang case folder ng mga iniimbestigahang airing caps. Natagpuan na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, 10 lugar sa Pilipinas nakaranas ng pinakamalamig na temperatura kahapon ng umaga. Sa temperature update ng Pag-asa, ang Baguio City nakaranas ng 13 degrees Celsius. Sinusundan ito ng Basco Batanes, nakaranas ng lamig na 15.5 degrees Celsius, habang 19.0 degrees Celsius naman ang Luwag City sa Ilocos Norte. Ang iba pang nakaranas din ng malamig na panahon ay ang Kasiguran Aurora, 20.8, Dagupan City, Pangasinan, 22, Davao City, 22.8, Apari Cagayan, 23, Calapan City, Oriental Mindoro, 23.2. Pasok din sa may pinakamalamig na temperatura ang Science Garden ng Quezon City, nagtala ng 23.2 degrees Celsius. Ang Romblon nakaranas naman ng 23.3 degrees Celsius. Ay, magandang umaga kay Mayor Gard Montojo. Ayon naman sa Pag-asa, ang umiiral na Northeast Monsoon o amihan ang siyang nagdadala ng malamig na hangin. Bukod sa amihan, umiiral din sa ilang bahagi ng bansa ang shear line, ang boundary line kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin na nagre-resulta sa mga pag-ulan. Nagresulta nga ng malawakang pagbaha ang mga pag-ulan, dala ng shear line o tail end of a frontal system ang ilang bahagi ng Davao Region. Ilang residente ang napilitang lumikas habang nagsagawa naman ng agarang rescue operation ng mga otoridad sa mga lugar na umabot sa rooftop ang mga tubig baha. Ang mga residente ng poblasyon Compostela sa Davao de Oro napilitang gumamit ng inflatable bed bilang mga floating device habang maraming sasakyan ang na-stranded sa mga kalsada. Maraming alagang baboy ang nalunod dahil sa lampas taong baha. Kaagad namang nagsagawa ng rescue operation ang Mawab Municipal Disaster Risk Reduction Office sa poblasyon, gayon din sa Andili at Barangay Sawangan. Habang ang Philippine Coast Guard naglunsad din ng rescue operation sa 2 barangay sa Maco, Davao de Oro. Meron ding kaso ng pagguho ng lupa sa Barangay Sawangan na nakaapekto naman ng may 200 pamilya. Naranasan din ang malawakang pagbaha sa Panabo, Davao del Norte at Barangay San Vicente. May report din na may nag-collapse na bahagi ng main road sa Purok Limon, Barangay Pandapan, Tagum City at sa yung San Pedro Bridge sa Caraga, Davao Oriental dahil pa rin sa masamang panahon. Suspindido muna ang paglalayag ng mga maliliit na bangka sa Quezon Province bunsod ang masungit na panahon na nagdudulot nga ng malalakas na alon. Ayon sa Philippine Coast Guard, may nakataas na gale warning bunsod ng Northeast Monsoon o amihan sa Southern Luzon Seaboard.
Ibig sabihin, ipinagbabawal muna ang pagbiyahe ng mga maliliit na bangka, kabilang ang mga nasa coastal area ng General Nakar, Polillo Island, Patnanungan at Jumalig. Papayagan naman silang maglayag oras na alisin ang gale warning na inisyu ng Pag-asa. Ang paalala po ni Governor Helen Tan sa mga taga Quezon, lalong-lalo na sa mga baybay dagat, sundin ang mga babala na ibinibigay po ng Coast Guard para makaiwas sa disgrasya. Inumaga ang kilos protesta ng transport group na Maribel at Piston sa Welcome Rotonda, Quezon City kontra PUB Modernization Program. Alauna na ng madaling araw natapos ang karaman. Nakahapon pa ng umaga, umarangkada mula sa University of the Philippines, Diliman. Hinarang ng Manila Police District ang karaman ng transport group sa Mindiola, Maynila, kaya sa Espanya na lamang pinahintulutang magsagawa ng programa. Ayon sa Manibela President na si Mar Balbuena, hinarang din ng mga pulis ang mga miyembro nilang mula Cavite at Bulacan upang hindi makasama sa kanilang protesta. Sinabi ni Balbuena na magkakasa silang muni ng panibagong pagkilos kung hindi pakikinggan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Hindi naman solong babalikate ng mga tsuper ang monthly amortization ng modern jeep oras na makakuha ng korporasyon o umanib sa isang kooperatiba. Nilinaw ito ni Office of Transportation Cooperatives Chair Andy Ortega matapos sa mga ulat na mga driver lamang umano ang sasagot sa buwanang bayad. Ayon kay Ortega, dahil kabilang ang mga tsuper sa kooperatiba at korporasyon, ang entity na ang nagmamay-ari at bibili at magbabayad ng kanilang mga unit, so meron ho silang katuwang. Kabilang din na niyang kailangan din na niyang bumuo ang kooperatiba o korporasyon ng budget plan. Kabilang dito ang sweldo ng mga driver, gayon din ang monthly amortization para sa mga unit. Pinababasura ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Korte Suprema ang petisyon kontra PUB Modernization Program. Sa 65 pahinang komento, ipinunto ng dalawang ahensya sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na walang merito ang petisyon ng grupong Piston. Hindi rin anila nasunod sa petisyon ang hierarchy of courts at ang kinakailangang requirement para sa judicial review. Matatandang ipinadideklara ng petitioners na null and void ang mga direktiba ng DOTR at LTFRB kaugnay ng programa at pag-i-issue rin ng Korte Suprema ng temporary restraining order laban dito. Oy mga mamis! Kunot no ka ba kapag ikaw naglalaba? Dahil sa makapit, padikit at malulupit naman siya, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. 30% ng mga agricultural products sa bansa ang nasasayang dahil sa pangit na logistics system sa food supply chain. Ayon ito kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinasabi niyang 450,000 tons o 12 hanggang 15% ang nasasayang sa bigas at mais kada taon. Habang 10 hanggang 15% naman ang nasasayang sa gulay at high-value crops gaya ng mga prutas. Dahil dito sinabi ni Laurel, balak ng Department of Agriculture na magtayo ng 5,000 pallet position cold storage para sa mga high-value crop na para lamang sa mga lokal na magsasaka at mga kooperatiba. Ay, sa wakas! Meron na rin hong nakapansin sa totoong problema ho ng atin pong mga magsasaka. Lalagda naman ng 5 taong rice deal ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Vietnam sa katapusan ng Enero. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, halos tapos na nila ang pinagagawang draft ng Memorandum of Agreement ng Pangulong BBM. Oras na ito'y malagdaan, sinabi ni Laurel, sisiguruhin nitong tuloy-tuloy ang pagsusupply ng bigas ng Vietnam sa Pilipinas maski panahon ng kalamidad. Bahagyan niya ito ng paghahanda ng Administrasyong Marcos sa matinding tugtuyot ngayong taon dahil pa rin sa El Nino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Mamalengke muna tayo. Nasa Mandaluyong Public Market ngayon si Noche Cacas sa RH27 Noche. Ngayong buntag, Kuya Angel, ngayong Wednesday morning dito sa Mandaluyong Public Market, ang pinakamahal na bigas, Kuya Angel, yung special sa local rice, 64 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman, Kuya Angel, 52 pesos ang kilo, yung premium. Ang bangus naman, Kuya Angel, yung medium size, 200 ang kilo, habang ang bangus na large size ay 240. Sa mga mahihilig naman sa tilapia, 160 ang kilo. Ang beef wrap, Kuya Angel, 450 ang kilo, yung beef brisket 380, habang ang kasim 330 ang kilo. Sama na rin natin doon sa mga mag-iihaw ngayong umaga gamit yung karne na liempo, 370 ang kilo, pero yung mga magtitinula naman, whole chicken, 180 ang kilo. Itlog, bawat isa, yung medium size, walang pagalaw, ganun pa rin ang presyo, 80 pesos and 50 centavos. Ang palaya, Kuya Angel, mataas, nasa 140 ang kilo, yung sitaw naman 100, pechay native 70, kalabasa 60, at ang talong 120 ang kilo. Ang kamatis naman 90 pesos. Cabbage 80 pesos, habang ang carrots 100 at ang habichuelas 120. Sa mga naghahanap naman ng white potato, isama ko na rin 140 ang white potato, habang ang pechay bagyo 80 pesos. Yung mga naghahanap ng sayote, ayan, 60 pesos ang kilo. Sibuyas sa pula, Kuya Angel, yung local 150 ang kilo. Pero yung white onion, yung puting onion, imported 140, at ang garlic na imported 150, at yung naghahanap ng garlic native 350 ang kilo. Luya local 140, habang ang siling labuyo bumaba na, nasa 180 na lang ang kilo. Ang kalamansi 100, lakatan 100, at yung latundan 70, yung mangga 160, at yung yellow corn, Kuya Angel, 80 pesos ang kilo. Ano yun? Yellow corn na grits? Corn grits? Yung ihaw. Pwede siya ihawin panglaga. Panglaga man na. Di man na. Ang corn grits ba? Walang corn grits? Alam mo yung corn grits, Kuya Angel, marami nagme-message sa atin. Sabi nila kung ano daw ang lasa ng mais na rice daw. Alam mo ninyo, ihalo nyo sa kanin. Ihalo nyo sa bigas. Tapos dagdagan nyo lang yung tubig. Kasi kung paano pinalalambot yung bigas, hahabulin ng mais. Ganun yun. Tama ka, Angel. Pero yung corn grits sa Kuya Angel, ang alam ko, meron din yan. Dinumero din yung pagiling niya na Kuya Angel. Yes, oo. Kaya nga yung corn grits ang hanapin natin. Corn grits talaga. Kasi 36 pesos per kilo lang yan. Baka mas mura pa nga eh. Oo, kung mas marami ang magtitinda, Kuya Angel, mas nakakatulong pa tayo sa mga corn farmers. Hindi lang yun. Para malabanan ang diabetes. Yes, oo. Kasi yun Kuya Angel, wala talagang sugar. Yung meron, kaya lang matagal bago matunaw. Okay. Lalo na yung corn grits, Kuya Angel, pagka mayroon kang tawag ito, yung inihaw na panutpop. Tapos ilagay mo siya, tapos balutin mo siya ng dahon ng saging, tapos baunin mo sa eskwela. Napakasarap. Babangong yan kay Angel. Sa mga magkakape naman ngayong umaga kay Angel, yung sugar white 88 pesos, ang sugar was naman 86, sugar black 76. Kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga gamit ang palm oil, 350 ml 30 pesos, at ang palm oil 1 liter 85 pesos. Ay na presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong morning ng Wednesday dito sa Mandaluyong Public Market. Wala ka na sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nagkikakaso, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche! Maganda umaga, Pilipinas! May buntag po sa mga tigpaminaw natin riyan sa Sugbo, sa mga nakatutok po sa atin dyan sa Iloilo, kag sa Bacolod, amping kamudra, halong lang kamudra. At dyan ho sa mga suki natin sa Davao, ingat ho kayo. Sa mga nakikinig naman ho natin dyan sa General Santos City, ingat din po, lalong-lalo pat maulan ang panahon.
Hoy mga misi, sa amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitapol ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi, sa challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Labis naman ang pasasalamat na ipinapaabot ni Mayor Freddy Domingo ng Pura Tarlac. Sabi nagkaloob na tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na niya'y magsusulong sa magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. Kasunod ito ng pagbubukas ng karagdagang pasilidad ng mga mag-aral sa bayan ng Pura. Matapos pasinayaan ang 2 palapag na classroom building, pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Ang naturang gusali nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso. Formal na binuksan sa Nilasin Pearls Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol. Mahigit 3 dekada na ang nakakalipas. 20,000 pesos na pabuya ibibigay ng pamahalang lungsod ng Calapan. 100,000 piso naman galing sa Rotary Club of Downtown Calapan sa sino bang makapagtuturo sa pumatay sa dentistang si Doc Ting. Philanthropist ho ito at kilalang kilala dyan po sa Calapan. Detalye ng balita mula kay Don Soratorio mula sa 96.9 Radyo natin Calapan City. Don. Magandang umaga. Hustisya para kay Doc Ting. 200,000 pesos na pabuya para sa makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon upang mahuli ang suspect at kasabwat nito kung meron man. Yan ang post na mababasa ngayon sa Facebook page ni Mayor Malu Murillo ng lungsod ng Calapan, Oriental Mindoro. Maaalala na noong isang araw lamang ay natagpo ang duguan at wala ng buhay ang nasabing dentista at barangay kagawad na si Dr. Agustin Bolor o mas kilala sa tawag na Doc Ting. Samantala, nakapost din sa social media ang karagdagang 100,000 pesos pampabuya na inaalok naman ng Rotary Club of Downtown Calapan sa sinumang makakapagturo sa salarin. Mula dito sa 96.9 Radyo natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ako Don Soratorio, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Don. Samantala, inanunsyo naman ng Makati government sa pamamagitan ni Mayor Abby Binay ang pagbubukas ng Outpatient Department Pre-Consultation para sa ospital ng Makati. Laan sa mga dating residente ng Makati, ito yung mga napunta sa Embo Barangays. Ginawa ni Mayor Binay ang anunsyo sa My Makati FB page at ang mga gustong makapag-avail ng libreng konsultasyon ay maaaring magparehistro sa www.econsult.osmac.gov.ph. Bukas din ang portal simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Sinabi pa ni Mayor Abby Binay na bukod sa libreng konsultasyon, maaari ring magkapag-avail ang mga senior citizens sa Embu Barangay ng laboratory at diagnostics test at dalhin naman daw po yung kanilang yellow card. Dahil dito pinuri ng mga residente ang naging desisyon ni Mayor Abby Binay dahil malaking tulong ito sa kanilang medical na pangangailangan matapos kanselahin ang kanilang yellow card nang ilipat ang 10 barangay sa ilalim ng pamamahala ng Taguig Local Government Units batay sa desisyon ng Korte Suprema. Samantala sa iba pang mga balita, tricycle driver na jumingil sa gilid ng daan. Itinakbo ng pasahero at tricycle. Ano ba naman to? Sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero nahuli din po yung suspect. So, lesson learned para ho sa mga nagdadrive ng tricycle. Huwag jijingle sa gilid ng daan. Baka matangay ang inyong tricycle. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, masantos siya kabasan, Itzikia Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Nasa custodial facility ngayon ng Kalasyaw Police Station ang suspect na kinilalang si Roel Amparo Ligad, 56 anyos, may asawa at residente ng Barangay Nalsan, Kalasyaw, matapos itong maaresto. Sa ulat ni Kalasyaw Chief of Police Lieutenant Colonel James Patrick Caliboso, alas 11 ng gabi ang biktimang si Christopher Zapata, 38 anyos, tricycle driver at residente ng Barangay Talibao, agad nakahingi ng tulong sa napadaang mga nagpapatrolya niyang mga tauhan sa Barangay San
Vicente kung saan sinasabing itinakbo ng kanyang pasahero ang kanyang tricycle habang siya'y umiihi sa gilid ng daan. Kaya agad hinabol ng mga pulis ang suspek at naabutan ito sa Barangay Banawang. Agad itong inaresto at ang belt bag ng biktima na naiwan sa kanyang tricycle ay nakasakbat na sa liig ng suspek. At nang i-body search, nasamsam ditong 5 plastic sachet ng shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 1.049 grams na may street value na 7,133 pesos and 20 centavos. Kasong karnaping at paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na si Rowel Ligad. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, RH38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 3.6 million pesos na halaga naman ang marijuana bricks na recover ng PNP sa ilalim ng tulay. Ito po ay sa Tabuk City, Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa norte. Romy. Naging susi ang nakalap na impormasyon ng mga otoridad para ma-recover ang 30 marijuana bricks na itinapon sa ilalim ng makasaysayang Canal Bridge, Tabuk City, Kalinga. Batay sa impormasyong ipinabatid sa Kalinga PNP, may tinapong backpack na may lamang marijuana bricks na isinama sa mga nakasakong basura. At nang magtungo ang mga pulis sa lugar para kumpirmahin ang impormasyon, tumambad ang 2 sako ng marijuana bricks at tangkay ng marijuana sa isang sako na nakahalo sa basura. Ang mga kontrabando ay kinabibilangan ng 30 marijuana bricks na nagkakalaga ng 3.6 na milyong piso. Ayon kay Police Colonel Freddy Lasuna, Acting Provincial Director ng Kalinga Provincial Police Office, malamang na itinapon ng mga suspect ang mga marijuana bricks dahil sa police checkpoints na nakaimpil sa naturang lugar. Anya kung hindi nabawi ang mga naturang kontrabando ay malamang na naibiyahe ito sa ibang lugar at tuluyang naibenta. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos de Gina. Pero yung mga taga-Pulis Bataan, hindi rin nagpahuli. 2 katao nahulihan ng illegal drugs sa checkpoint sa bayan ng Pilar. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37, Danny. Arestado ang 2 katao sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa Espada Junction sa Barangay Panilaw, Pilar, Bataan. Ayon sa ulat mula kay Pilar PNP Chief Major Dennis Ian Rebillas, kinilala ang mga naaresto na sina alias Hamza at alias Jerry Lim, mga bat, na inaresto dahil sa paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Nabatid sa investigasyon na habang isinasagawa ang anti-criminality checkpoint sa natural lugar, pinara ng mga otoridad ang tricycle lulan ang 2 sospek sa pag-check ng kanilang lisensya sa pagmamaneho at pagkakakilalang nakita ng mga tauhan ng PNP na nagbabantay sa checkpoint ang 3 maliit na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaginalaang shabu na tinatayang may bigat ito na 2.4 gramo at standard price na 16,000 piso. Ang mga suspect at mga ebidensya ay dinala sa Pilar Municipal Police Station para sa karampatang dokumentasyon sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May papakakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Sa Naga City naman, mag-live-in partner ang nahulihan ng may 1 milyong pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation. Detalye na balita mula kay Roel Soldico, RH18. Diyos maraming kaaga sa ating mga suki dyan po sa Bicol. Roel, go ahead. Arestado ng PNP ang mag-live-in partner nito matapos sa mahulihan ng higit 1 milyong halaga ng pinawalaang shabu sa isaga drug bypass operation sa Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Kinala nga 2 ang suspect na si alias Albin, 28 anyos at libin nito na si alias Rama, 24 anyos, kapwa mga residente sa naturang lungsod. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang acting Director ng PNP Bicol, nahuli sa mga sospek ang nasa 2 plastic sachet na pininiwalaang shabu na may bigat na abot naman
sa 150 gramo. Abot naman sa 1 million ang kabuang halaga ng mga nasamsam na droga. Nasa kustodiya ngayon ng PNP ang dalawang sospek na nakatagdang sampa na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang DZRH Kaunanan sa Pilipinas. Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mabalos Ray. Si Ruel Saldico na pala yan. Samantala, inabsyolto naman ni Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo si House Speaker Martin Romualdez sa isinusulong na People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay Tulfo, bilang Communications Head ng Kamara, wala siyang narinig na instruction mula sa Speaker para suportahan ang People's Initiative at lalong hindi totoo na ireregalo ito sa darating na sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, sinabi ni Tulfo, hindi rin napag-usapan sa pulong ng mga kongresista hinggil sa People's Initiative o kailangan ng signature campaign para maisulong ang pagrebisa sa 1987 Constitution. Sa panig naman ni dating Ako Bicol Representative Alfredo Carbin Jr., dating chair ng House Committee on Constitutional Amendments, ang People's Initiative ay inisyatiba ng Albay Chapter ng League of Municipalities of the Philippines o LMP. Sinabi ni Carbin na naimbitehan siya sa pagpupulong ng Albay Chapter ng LMP bilang dating chair ng nasabing komite. Samantala, obispo sa Albay, kinuntina ang pamamaraan ng People's Initiative sa pagbabago ng konstitusyon. Detalye na balita mula sa 107.7 Radyo natin Tamaco City mula kay Arlene Morales Manyaul. Miss A. Hinikayat ni Diocese of Legazpi Bishop Joel Bailon ang mga deboto ng simbahang Katoliko na basahin at unawain ng mabuti ang anumang lalagdaan may kinalaman sa pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Nanawagan ang obispo na maging vigilante at maging discernment, huwag magsuko sa tukso ng pera at umaktong may integridad para sa interes ng komunidad. Binigyang din ng opisyal na hindi dapat ito madaliin gamit ang kahinaan at kahirapan ng mga tao para isulong ang People's Initiative. Kailangan din na malawak umano ang pagpapaunawa sa alinmang probisyones ng konstitusyon ang dapat baguhin. Mag-ingat at magdasal para hindi madala sa mga panlilinglang ng iilan. Yan ang latest mula dito sa 107.7 Radyo natin Tabaco City. Ako po si Ms. A. Arlene Morales Manyaul. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos sa Miss A. Para naman kay Senador Robin Hood Padilla, good news sa bansang pagsasayaw ng Chacha ng Senado. Umaasa ang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes na lalong sisigla ang ekonomiya, giginhawa ang buhay ng mga Pinoy dahil sa charter change. Matatandang sinulong ni Padilla ang reforma sa economic provisions ng 1987 Constitution para dumami ang investment mula abroad. Una nang inanunsyo ni Senate President Mig Zubiri, inatasan ng Pangulong BBM ang Senado na busisiin ang economic provisions ng saligang batas. Inihalin tulad ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating chair ng House Committee on Constitutional Amendments, Alfredo Carbin Jr. ang Senado sa isang estudyante na ipinatawag ng principal dahil hindi nito ginagawa ang kanilang assignment. Ito naman ang buwelta ni Carbin matapos sabihin ng Senado na inatasan sila ng Pangulong BBM na manguna sa pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Carbin, nagbago lang naman ang posisyon ng Senado sa Chacha matapos makipagpulong sa Pangulo si Senate President Mig Zubiri at iba pang mga lider nito. Sinabi pa ng dating kongresista na matapos ipatawag ng principal para gawin ang kanilang homework at assignment, nagbibida ngayon ng mga senador na sila nang mangunguna sa pag-amyenda sa saligang batas. Tinukoy pa ni Carbin na noon pang 18 Congress, inaprubahan ng Kamara ang resolution of both houses number 2 na naglalayong amyendahan ng konstitusyon pero hindi gumalaw ang Senado at ganito rin ang nangyayari ngayon sa 19 Congress matapos na aprubahan ang RBH number 6. Ay, nako siya. Sige, bago ho tayo lumawak pa sa mga usapin na may kinalaman ho sa Chacha. Kinakailangan protektado ang ating mga pamilya laban po sa mikrobyo.
magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, ang Alcala daw po at Bagao nakapagtala muli ng kaso ng African Swine Fever. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano. Aris 25, Grace. Angel, naitala ng Provincial Veterinary Office ng Cagayan ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa bayan ng Alcala at Bagao. Sa datos ng Provet, 8 baboy ang namatay at inihukay dahil sa sakit ng itong ASF sa bahagi ng Centro Norte sa Alcala at na naging apektado ang 4 na mga hog raisers doon, habang 4 naman na mga nag-aalaga ng baboy sa bahagi ng Barangay Remus sa Bagao, Cagayan ang may ganito ring kaso. Ayon sa Provet, agad na nagsagawa ang Municipal Agriculturist Office o MAO ng Alcala at Bagao ng massive disinfection sa mga nasabing lugar. Ganyan na rin ang ilang mga nag-aalaga pa ng mga baboy doon upang hindi kumalat. Mahigpit ngayon ang pagbabawal ng pagbibiyahe ng karne at maging ang buhay na baboy para nga maiwasan ang paglala ng problemang ito. Para sa kauna-unahang insilan sa Pilipinas, CRH. Ito, CRH 25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 na umaga. 37 na makalipas ang alas 4. Balik-balita muna tayo. Uy, si Rupa Gutierrez humihingi ng dasal para sa kanyang sister-in-law. Hindi daw po dahil sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati, kundi alamin natin mula kay Gorgie Rula. Bakit nga ba, Gorgie? Hindi na nagpapaapekto ang pamilya Gutierrez sa isyong hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati dahil mas may mabigat pa silang pinagdadaanan sa ngayon. Ipinost ni Rufa Gutierrez sa kanyang Instagram account na humihingi sila ng dasal para sa kanyang sister-in-law na si Alexa, ang asawa ng younger brother niyang si Elvis. Binanggit doon ni Rufa na may pinagdadaanan sa kalusugan si Alexa na dumadaan ngayon sa treatment dahil sa sakit na leukemia. Bahagi ng IG post ni Rufa, in the face of this unforeseen adversity, she needs our prayers and support. Let's storm the heavens and pray for Alexa's complete healing. Pinuri niya ang pagiging matapang at may positibong pananaw sa buhay ang kanyang sister-in-law, pero apektado pa rin si Rufa lalo na't ang babata pa ng kanyang mga pamangkin. May 2 pamangkin na babae itong si Rufa dito kay Elvis na ang dinig namin ay ito ang pinakapaborito ni Annabel Rama sa kanyang mga anak. Mas dito sila ngayon nakatutok kesa pansinin pa ang mga sinasabi ng ibang mga netizens sa isyong hiwalayan ni Richard at Sara. Mula sa kanuunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Rupa, siguro pinakamaganda para magkasundo na yung dalawa, padalhan mo ng tangerine chocolate. Pwede ho yung ibigay kahit hindi ho Valentine's Day. Tawag dito, sopen ng away. Hindi pagkakasundo. Alam mo ninyo, ang tangerine chocolate ay produkto ng mga magniniyog dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyo, po mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Dahil po mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Governor Helen Tan. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan at yan po ang dahilan kung bakit ngayon nagkakapag-produce sila ng dekalidad na cacao beans para
makapag-produce po naman ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Nandun po naman yung iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate na ginamitan din po ng mga raw material na galing sa ani ng mga magsasaka. Ayan. Ulitin na natin ha. Available sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Governor Helenton, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Umaga Pilipinas. Ipinatawag naman ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ang Pangulong Bongbong Marcos, si Taiwanese President-elect Lai Ching-te. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, pinagpapaliwanag nila si Ambassador Jaime Florcluz tungkol sa umano'y paglabag ng Pangulong BBM sa kanilang One China Principle. Kasabi nito ang babala ng China sa Pilipinas na huwag maglaro ng apoy, huwag nang makialam sa internal affairs ng kanilang bansa. Pinayuhan din ni Mao ang Pangulong Marcos na magbasa ng maraming libro upang maintindihan ang issue ng China-Taiwan at nang makabuo ng tamang konklusyon. Samantala, idiniin naman ni Senator Amy Marcos na patuloy na sumusunod ang Senate Committee on Foreign Relations sa One China Policy. Ayon kay Senator Amy, kasama ang One China Policy, ginagarantihan ang 1975 Joint Communique na nagkakasundo ang gobyerno ng Pilipinas at China na lutasin ang lahat ng alitan sa payapang paraan, hindi ginagamitan ng banta o puwersa. Nananawagan din ang komite ng senadora na sa lahat ng estado na irespeto ang patakarang ito, magtulungan para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Umaasa rin na mababatas na magkakaroon ng mapayapa at masaganang taon para sa China at Taiwan. Ginawa ng kapatid ng Pangulo ang pahayag sa gitna naman ng lumutang na publicity matapos kang manalo sa presidential election ng Taiwan ang anti-China na si Lai Ching-te. Una nang ikinagalit ng China ang pagbati ng Pangulong Bongbong Marcos kay Lai, binalaan nito ang Pilipinas na huwag maglaro ng apoy, huwag makialam sa kanilang internal affairs. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May sagot naman ang Malacanang. Tiniyak ng Pilipinas na sumusunod ang bansa sa One China Policy matapos batiin nga ng Pangulong BBM ang bagong halal na Taiwanese leader na si Lai Ching-te. Nilinaw ng DFA na ang pagbati ng Pangulong Marcos kay Lai ay pasasalamat lang naman para sa pangangalaga sa mga OFW sa Taiwan at pagkakaroon ng matagumpay na democratic process. Bilang paggalang sa One China Policy, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan na bumukod sa China simula pa noong 1949. Samantala, delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum ihahatid ang mensahe ng Pangulong BBM na bukas ang Pilipinas para naman sa negosyo at pamumuhunan. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Ruganan, Aris Schweld, Manang Milky. Bukas na ang Pilipinas para sa negosyo at ang ginaganap ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland ang pinakatamang venue para maiparating ang naturang mensahe. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, iatid ng Philippine Delegation sa 2024 World Economic Forum ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos matapos makabangon ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. Base sa 2024 Chief Economist Outlook ng World Economic Forum, tinaya na hina ang pandaigdigang ekonomiya sa loob ng isang taon. Pero mananatiling matatag naman ang ekonomiya sa Timog at Silangang Asya. Kumpiyansa si Romualdez na ang matatag na gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. ang magdadala sa katatagan na ekonomiya ng bansa. Ibinida rin ni Romualdez ang mga hakbang ng Pilipinas para mas maging investor-friendly, kagaya ng pagpapaluwag sa mahigpit na mga probisyon ng 1987 Constitution. Dagdag pa ng House Speaker, ang Senado na dati ay may alinlangan sa pag-amyenda sa Konstitusyon ay sinimula
Sinimulan na ang proseso ng pagsusulong sa pagbabago ng economic provision sa ilalim ng ating saligang batas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Manang Milky. Pamamahagi ng tulong pinansyal. Patuloy namang isasagawa ng Department of Science and Technology sa mga maliliit na mga negosyante ng Tacloban and din sa buong Western Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Patuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal at teknikal ng Department of Science and Technology sa mga maliliit na negosyante sa lalawigan ng Leyte, Tacloban at buong Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOST Regional Director Dr. Ramil Oy sa isang panayam. Ay kay Director Oy na priority nila ang Small Enterprise Technology Upgrading Program na kampanya. Mga maliliit na negosyo ang tinutulungan ng DOST para mapalago pa ang kanilang hanap buhay. Sa Tacloban, marami ng maliliit na negosyante ang natulungan ng DOST, natulungan ng teknikal sa pag-upgrade ng kanilang mga produkto, packaging at iba pa. Mayroon ding financial assistance na pinamahagi ang DOST depende sa kakayahan ng isang negosyante. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Oy, happy birthday muna kay Miss Gladys Mabini ng radyo natin FM, ha? Gladys, ikaw wala, nagbe-birthday, ha? Hindi ka man lang nagpapaalala, ha? Buti na lang nabanggit ni Miss Bing Solis, ano, ha? Ng Romblon, radyo natin Romblon, ha? Miss Gladys Mabini, may trabaho, binabati ka ng happy birthday ng mga taga Mindoro. Ay magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, kay Congressman Ador Pleito dyan po naman sa Bulacan. Ay magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping, kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, kaaga nilang gumising. Parang si PGM Wick Biloso yan ng GSIS, maaga din pong bumabangon. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa mga OFW at mga seafarers natin. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Ikinababahala naman ng election watchdog na Democracy Watch Philippines ang paglahok ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited sa 2025 poll system procurement. Binanggit nga ng Democracy Watch na catastrophic failures at questionable ang mga proyekto ng Miro sa Iraq at Democratic Republic of Congo. Pinunan ng grupo kung bakit tinuturing ng COMELEC na nag-iisang bidder ang Miro kahit questionable ang ilan sa mga isinumitan nitong dokumento. Gaya halimbawa na lamang ng kawalan ng lagda sa cover sheets ng kanilang request for proposal, gayon din ang nawawalang audited financial statements. Ayon sa Democracy Watch, bigo ang partner ng Miro Systems na magpresenta ng kinakailangang 2022 audited financial statement na isang ground para sa disqualification dapat. Hinalimbawa pa ng watchdog ang JB Pivot International Corporation and Power Serve Incorporated, Triplex Enterprise Incorporated, and Port Gems Marketing Company Incorporated na nadiskwalipika sa 2022 bidding process dahil sa nawawala o hindi kompletong documentary submission. Bukod dito, wala rin umanong omnibus word statement at special power of attorney ang Miro at sa halip ay nagsumiti lamang ito ng secretary certificates. Pinuna rin ng Democracy Watch ang partner ng Miro na St. Timothy Construction Corporation dahil limitado lamang ang business operation nito sa konstruksyon. Itinanggi naman ng kumpanya ang umano'y pangit nilang track record at ang alegasyong election failure sa ibang bansa. Senator Amy Marcos inamin may tampuhan sila ni Speaker Martin Romualdez. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Inamin na ni Senador Amy Marcos publicly na hindi sila magkasundo ng kanyang pinsan na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Senador Amy, hindi lang sa usapin ng charter change o tiyatya sila magkaiba ng pananaw, kundi pati sa pakikitungo sa pamilya Duterte. Kwento ng Senador, buwan ng Oktubre nang nagsimula ang tampo sa kanya ni Speaker Martin. Ito ay ng kanyang kampiyan at ipagtanggol ang mga Duterte sa usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte at kaso sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Katwiran ni Senador Amy, kakampi nila ang mga Duterte na wala namang ginagawa sa kanila kaya't hindi dapat inaaway. Giit ng senador, hindi prioridad ang tiyatya habang sa Kamara de Representantes ay porsigido sila para sa People's Initiative. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadbaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Walang ibibigay na ayuda ang gobyerno sa mga magsasakang nalugi dahil sa oversupply ng gulay. Inamin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang pondo pang-ayuda ang pamahalaan. Sinabi pa ni Laurel na naniniwala siyang hindi naman epektibo ang ayuda at mas makabubuting bigyan ng binhi, abono at iba pa ang mga magsasakang apektado. Sa ngayon, pinagsusukimikan pa na niya ng gobyerno na makapagtayo ng mga cold storage facility para maiwasan ang pagkabulok ng mga ani. May sense si Secretary Laurel, ano ha? Nakaambang bumaba ang presyo ng galunggong sa lokal na merkado sa Marso. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., lalakas pa ang panghuhuli ng galunggong dahil sa pagtatapos ng close fishing season ngayong Enero. Asahan na niya na bababa ng 130 hanggang 150 pesos per kilo ang presyo ng galunggong mula sa kasalukuyang 250 hanggang 280 pesos per kilo. Sa ulat, wala namang mabiling galunggong sa ilang mga palengke sa Metro Manila gaya sa Commonwealth Market at Mega Q Mart sa Quezon City. Inatasan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture na itaas ang produksyon ng isda sa bansa. Sa sectoral meeting sa Malacanang, pinaghahanap ng Pangulong BBM ng solusyon ng DA kung paano mapapabuti ang aquaculture. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan isaayos muna ang fish habitat sa bansa at ipahinga ng ilang taon para bumuti ang productivity. Inilulutan din ng Pangulo ang plano na bigyan ng malalaking bangka at mga fishing community at mga kooperatiba upang dumami ang kanilang huli. Alam ho ninyo, isa sa mga tagapayo ngayon ni Secretary Laurel, si dating BIPAR Chief, maluwan na nga pangalan ng dating BIPAR Chief natin, yung nagtatrabaho ngayon dyan sa bukas ha. Antabayan ho natin, ano nga ba pwedeng gawin para mapaunlad ang fishing sector? Malu, si attorney isa Tanggol Kalikasan dati. Asis Perez, ayun. Si attorney Asis Perez. Ayun, isa siya sa mga tagapayo ngayon ni Secretary Laurel kung paano pa mag-i-improve ang ating fishing industry. Diyan po sa Alabat, Quezon, sina Governor Helen Tan, bukas na. Oo. Sila Governor Helen Tan, may mga programa silang inilunsad kung paano mag-i-improve ito nga pong fishing sector. Kaya katunayan, ang dami pong mga hatchery na itinayo ngayon dyan. Kaya nakapagpuproduce na ho sila ng mas murang pampano. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, bababa ang pamasahe ng aeroplano sa susunod na buwan dahil sa tapias presyo sa fuel surcharge. Inanunsyo na ng Civil Aeronautics Board na ibababa nila sa Level 5 ang fuel surcharge sa susunod na buwan mula sa kasalukuyang Level 6. Ibig sabihin, maglalaro na lamang sa 151 hanggang 543 ang babayarang fuel surcharge sa domestic flights habang 498 pesos hanggang 3,703 naman sa mga international trip. Kasunod dito ng 28% na pagbaba ng presyo ng jet fuel na nasa $106.78 kada bariles ngayong taon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 4. 6 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, para doon sa mga gustong humabol, gusto nyong bumiyahe ng libre patungo sa mga Asian destination? Aba, sali na ho kayo dito ho sa papremyo na ibinibigay po ng Westchester Realty. Abay, mantakin ho ninyo po, pwede ho kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination, Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong at Singapore. Kung ngayon ho kayo bibili ng bahay, mantakin ho ninyo, ang mura ho ng ng down payment. Ito po ang pinakamura ng ready for occupancy offer
sa buong housing industry. Meron pong easiest term na 5% down payment, pwede pang gives. Ayan, kaya ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat bahay kaagad. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po ang ating payo ho sa mga OFW na naghahanap ng magandang investment. Pumalo naman sa record high na 285.27 billion ang gross gaming revenue ng bansa noong isang taon. Ayon kay PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, 11.22% itong mas mataas kumpara sa 256.49 billion pesos na naitala bago pa man ang pandemya noong 2019. Sinabi ni Chairman Tenco na iposte sa industriya ang all-time low na gross gaming revenue sa kasagsagan ng pandemya noong 2020 na nasa 98.79 billion pesos lamang. Bahagya itong lumundag sa 113.09 billion sa sumunod na taon, bago halos dumoble sa 214.33 billion noong 2022. Sinabi ni Tenco na patunay ito sa adaptability at resilience ng local gaming industry. Gayon din ang pinahusay na kakayahan ng PAGCOR na gampanan ang mandato nito sa nation building. Nananatilian niyang pinakamalaking contributor sa kita ng gaming industry ang mga integrated resort na nag-ambag ng 207.48 billion pesos noong 2023. Sinusundan ng electronic game sector, 58.16 billion. Habang nagpasok naman ang mga PAGCOR-operated casino sa ilalim ng Casino Pilipino brand ng 19.62 billion pesos. Nakikita namang mag-aambag ng 61.75 billion pesos ang e-casino, e-bingo, sports betting at specialty games ngayong 2024 at tinataya na magiging fastest growing sector ito sa susunod na taon. Maganda umaga, Pilipinas! Higit doble o 114% ang kinita ng 5 pinakamayayamang tao sa buong mundo mula sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Ayon sa charity organization na Oxfam, pumalo sa $869 billion ang pinagsamang kita ng mga ito mula sa dating $405 billion. Lumobo sa $245.5 billion ang net worth ni Tesla CEO Elon Musk. Pinakamayaman pa rin si Elon Musk ngayon. 191.3 billion pesos naman ang founder ng LVMH na si Bernard Arnault. 167.4 billion pesos naman ang sa Amazon founder na si Jeff Bezos at 145.5 billion naman sa Oracle founder na si Larry Ellison. Balupit ganong kalalaki ang Teka, baka naman nasa likong page si Angelo Palmones. Ala! Bisyoso. Kasamahin ng pamamayagpag ng nasabing mga bilyonaryo, sinabi ng Oxfam na halos 5 bilyong katao naman sa buong mundo ang lalong naghirap mula noong 2020. Tinatayan ng Oxfam na magkakaroon ng kauna-unahang trilyonaryo sa mundo sa loob ng isang dekada habang higit naman sa 2 siglo o halos 230 years ang kakailanganin bago tuldukan ang kahirapan. Maganda umaga, Pilipinas! Paano kaya nila binibilang ang pera nila, no? Kung ganun, trillion dollars, billion dolyar. Naman, Pero kita ho ninyo, tuloy pa rin ho sila sa pagtatrabaho kahit na kumikita na sila ng malaki. Kaya dapat, lagi ho tayong in the mood. Laging magandang gising natin. Para magkaroon ng magandang gising, dapat magkaroon ng magandang tulog. Diyan ho naman pumapasok ang kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabayo. Ang Ultabayo po ay dinevelop ng mga Hapon para matulungan nga po ang mga tao na magkaroon ho ng magandang tulog. Hindi po ito basta-basta food supplement dahil ito immune booster din. Kasi nga daw po sa pagtulog ho natin ng mahimbing, lumalabas yung mga toxin sa ating katawan.
At ang magandang balita po, available na po ito sa Mercury Drug Stores at ngayon din sa iba pang mga drug stores dyan po sa Mindanao. Sa Amesco Drug sa Davao at saka sa Cotabato, sa Joan's Pharmacy sa Zamboanga at sa Pasmed Pharmacy dito po naman sa Laguna. Pero puntahan nun ninyo pinakamalapit na Mercury Drug Store o dili kaya sa Lazada at saka sa Shopee. Kung pwede nyo kayo tumawag sa 0917-110-6580 para ho sa inyong mga concerns. Huwag kalimutan sa panahon ho ng pusong depression. Kailangan ho natin ng kaagapay. Ay, at saka tama-tama, kahapon nakakausap natin si Cory Quirino. Alam ba ninyo na may booth ho pala ang Ultabayo dito po sa wellness exhibit, beauty and wellness exhibit ni Cory Quirino, January 26 to 28 yan po sa SMX Convention Center, Hall 3. Hanapin po ninyo yung booth B34, booth B34 para makukuha ko kayo ng 10% discount sa bawat box ng Ultabayo, plus meron pong mga special discount at meron pang mga paraffle. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batiin ko muna yung aking auntie, si Auntie Dina. Alam po niyo si Auntie Dina, malaking sakripisyo nito sa buhay. Kasi, meron ho siyang anak na triplet. Magkakamukha. Hindi Tito Vic and Joey. Ang pangalan nila Melchor, Baltasar at saka Gaspar. Ayan, si Wani, si Tony, si Trini. Nagdiwang po ng 85th birthday yata. Ayun, 85th birthday si Auntie Dina. Auntie Dina, happy birthday ha. At sana humaba pa ho inyong buhay at dumami pa ho ang inyong mga apo. Ayan, Auntie Dina, happy birthday. Birthday niya. Belated happy birthday pala. Ayan okay. Tapos, bumaba po ang bilang ng mga taong naninigarilyo sa nakalipas na taon. Pero bago ho natin pag-usapan ng sigarilyo, dito muna tayo kay Kaobet Madrina mula sa Pag-asa dahil kahapon marami-rami yung mga lugar na nakaranas ng record low na temperatura. Kaobet, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta ka na? Magandang umaga Sir Angel, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na nga lagay ng ating panahon kung saan wala pa rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon patuloy pa rin natin inaasahan bagamat wala tayong bagyo ay maaari pa rin magkaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Mindanao. Tuloy-tuloy yung nagiging epekto ng shear line na siya nagdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa area ng Caraga at Davao Region. The rest of Mindanao, medyo maulap din yung kalangitan na aasahan. May chance rin na may hinang pag-ulan, dulot naman amihan dito sa may Cagayan Valley Region, kasama din yung Cordillera, Aurora, Quezon, itong area ng Camarines Norte, Marinduque at saka sa Oriental Mindoro. Sa iba pang bahagi natin bansa, generally fair weather naman pero posible pa rin yung may hinang pag-ulan sa Luzon, dulot pa rin ng northeast monsoon sa Visayas, possible din yung mga pulong-pulong mga may hinang pag-ulan kung saan patuloy din na epekto ng northeast monsoon. At dahil din sa northeast monsoon o amihan, kaya inaasahan din natin, Sir Angel, ang malaking tsansa ng malalakas sa pag-alo ng karagatan, particular na din sa may silangang bahagi ng ating kapuluan, kasama din yung hilagang baybayin sa hilagang Luzon. Delikado pa rin maglayag dahil nga mayroon tayong gale warning sa bahagi ito natin bansa. Iwasan mo ng pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka.
Sir Angel, yan po ang ating inaasang magiging lagay ng panahon. Okay. Temperature daw ng Tagaytay? Sa Tagaytay, nasa 21 to 28 degrees Celsius. Wow, sarap. Davao? Sa Davao naman yung agwat ng temperatura natin na medyo maulan kasi dun Although yung agwat ng temperatura sa 23 to 29 degrees Celsius. Hanggang kailan daw yung mga pag-ulan na yan sa Davao area? Posible po today hanggang bukas meron pa rin. Although in the coming days, nakikita natin medyo hina. Kasi hina din yung amihan, kaya medyo hina din yung epekto ng shear line. Aguy. Problema ho natin dun, binabaha na Hanggang bubong na yung bahay Ay, yung tubig baha Oo nga pero hopefully po in the coming days, medyo hina naman yung pangapagulan nating maring maranasan ng mga kababayan din dyan sa may Davao area. Obet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you. Si Obet Madrina mula sa Pag-asa. Umaga, Pilipinas. At anuman po ang mga lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magbayan ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilihan. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Yan pa yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga ho sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cebu dahil po sa Sinulog Fiesta. Ayan antabayanan po ninyo siguro mamaya yung mga updates tungkol po sa Sinulog na ngayon ang balita natin pahirapan na ho ang pagkuha ng hotel rooms dahil nga sa marami ang mga dumadayo. Ingat po kayo. Bumaba nga ang bilang ng mga naninigarilyo sa nakalipas na mga taon. Ayon sa World Health Organization, isa lamang sa bawat 5 adult sa mundo ang smoker o kumukonsumo ng tobacco products noong 2022, mababa sa isa sa bawat 5 noong 2000. Sinabi ng UN Health Agency na 150 na mga bansa ang magtatagumpay na maibaba ang bilang ng mga nagyoyosi sa pagitan ng taong 2000 hanggang 2030. Pero nagbabala naman ang WHO na inaasahang mananatiling mataas ang kaso ng tobacco-related deaths sa mga darating pang taon. Tinatayo manong mahigit sa 8 milyon katao ang pinapatay ng sigarilyo kada taon, kabilang ang 1.3 million ng mga non-smoker o nai-expose sa second-hand smoke. Yossi pa more! Yossi pa more! Paalala ho natin sa mga nagsisigarilyo, ha? Isipin ho ninyo yung second-hand smoke ay matindi din po ang pinsalang idinudulot sa tao. Samantala, nagbitiw sa pwesto ang kauna-nahang refugee na nahalal sa New Zealand Parliament matapos itong ma-involve sa shoplifting. Iniimbestigahan ngayon sa 3 kaso ng pagnanakaw sa mga boutique clothing shop si Gulris Garaman, member ng Parliament na para sa Center-Left Green Party. Depensa naman ng naturang member ng Parliament. Dating dating human rights lawyer. Out of character lang ang kanyang inasal at bunga lamang ito ng sobrang stress sa kanilang trabaho at unrecognized trauma. Wala, ang ganda pa naman Sa CCTV footage, makikita ang 43 anyos na si Garaman na ninanakaw ang isang designer handbag mula sa Oakland boutique. Ang depensa niya, ano yun? Yan daw po, out of character lamang. May sakit. May sakit siya, out of character. Oy, teka nga pala ha. Muti ko makakalimutan. Kahapon ho kasi, may nabasa tayong merong isang inventor na bingi. Nabingi dahil sa kanyang imbensyong machine gun.
Ang pangalan ng inventor, RHTV, ano nga yung pangalan ng inventor? Maxim. Si Hiram Maxim. Ayan. Siya yung inventor ng automatic machine gun na nabingi dahil sa pagtetest fire ng kanyang mga baril. Pero dahil naman ho dyan sa kanyang pagkabingi, yung kanyang anak, naging inventor din at naging engineer. Dinevelop naman ang silencer. Ang gandang tandem ho ng magtatay. Ayan. Si Sir Hiram Stevens Maxim ay American-British inventor na bumuo nga po ng kauna-unahang automatic machine gun. Pero sabi nila pati daw yung steam pumps, mousetrap at saka yung helicopter attributed dito sa magtatay. Ayan, yan ho yung unang machine gun. Pero alam ba ninyo na yung machine gun na yun ginamit pa rin hanggang kasalukuyan. Nung pong Russian Civil War, noong 1910, nagamit ho yan. Nagamit din ang Second World War hanggang sa kasalukuyan. Ginagamit daw yan ng mga Ukrainian troops laban sa mga invading Russian forces. Ayun, Ngayon, yung kanyang anak na-develop yung silencer. Yung Maxim silencer naman. Ayan. Kasi nga po, nabingi yung tatay niya. So, para solusyonan yung problema ng tatay, dinevelop niya naman ang silencer. Yan ang tandem nila magtatay. Magaling din palang engineer tong si Hiram Percy Maxim. Ayan. Uy, teka muna. Speaking of armaments, kasama na natin ang bagong spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines, ang kauna-unahang lady spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, sir. Ako po ay nagagalak at napaunlakan niyo po ulit akong mag-guest po. Kami nang tatawag na madalas sa iyo ngayon. Na-intriga yung iba, sabi nila, bakit Padilla ng apelido ngayon ni Colonel? Hindi na Taberlupa. Hindi, byuda ho si Colonel. Ano ba yan? Tuloy-tuloy na yan, Colonel? Padilla nang gagamitin natin? Officially? Yes, sir. Opo. Ayan, para lang magkaliwanagan. Anyway, ma'am, kaya kami napatawag. Alam ko, malapit din ho kayo sa mga retired PMAers ho natin. Ano ba yung issue na medyo nire-restrict ang mga former generals? Sa amin, sir, within the AFP, sir, there are no actually proof to the veracity of that report. Wala naman, sir. We welcome them. Ito pong mga retired, sir, amin pong kabaro yan. So, kasamahan po namin sa trabaho. They have been serving the armed forces as well in their capacity during their time. And we value their service, and we also are very good friends with them. So, they're welcome po in the camps. Actually, sir, meron din po silang mga special entries in terms of giving them decals. Marami po silang opo. May mga decal sila. So hindi pa dahilan 'yon para magkaroon ng ganong intriga, no? Yun nga, sir, possibly, sir, because it's January. There are issues in terms of renewing the decals in the process at start of the year. Pwede pong ganon. But yun po naman pagpasok sa kampo, it's standard operating procedure to really, screen all of the those who are entering the camp. Lahat naman, hindi. Tsaka ang mga military police nga ninyo sa mga kampo, no? Pagka nakita nila na maganda yung gupit ng alam na lang, talagang dating officer, sinasaluduhan pa nga di ba? Opo. So mukhang issue lang ito ng renewal ng decal. Wala. Kahit sa kahit sa mga camps outside of Metro Manila, ganun yung sitwasyon. Yes, sir. Ano naman po yun, SOP po na every year we do that. So not necessarily on decals, but it could be one of the reasons. But yun lang naman, sir. Regardless of what month it is, we have that rule of really being very strict in terms of entering camp. So yun lang naman, sir. We have to identify the Colonel,
Oo. Alam mo naman kasi Siyempre, yung mga medyo ahead sa inyo sa PMA, di ba? Tampuhin na rin ko minsan. Ay, sa mga mapitagan, wag kayong magtatampo, ha? Siyempre, di ba, Colonel? Medyo ano na rin, yung iba, maikli na rin ang pasensya, ano ha? Oo. Lalong-lalo na nahuhuli ng dating sa golf course, kaya nagmamadali. Nagmamadali ko minsan, ayaw nang matanong pagdating sa sentry, ano ha? Huwag naman sanang ganon, ano? Dahil part nga ito ng standard operating procedure. Colonel, hello ma'am. Yes, sir. Ay, Yes, sir. akala ko nawala na kayo. Anyway, in fact, mga retired generals po yung kasama sa mga naglabi para manalo si Colonel Padilla, si Colonel Prancel, ng nakuha nyo na ba yung award nyo? Pumunta ba kayo o virtual pa rin yung awarding? Yes, sir. I got it virtually, sir. Wala ang chance na pumunta doon? Sa ibang bansa? There was a chance, sir, but there was no chance for me to be able to acquire a TA on time po. Ano yun? Ma'am, kasi pinaghirapan nyo talaga yun, ano? And global recognition. Ala yung spot promotion? Wala pong ganun sa Armed Forces of the Philippines. Wala sir. ba ganun? Yes, Akala sir. ko, parang sa civilian, pagka medyo na nabigyan ka ng recognition, bukod sa may bonus ka, meron pang promotion. Wala palang ganun ano. Paano mamotivate yung iba pagka ganun? Dagdag credential lang. Yes, sir. The credential is also, siyempre, sir, bawat isang kasandaluhan, gusto rin naman po talaga natin na mai-uplift po yung karangalan po ng Armed Forces of the Philippines, even in the international arena. Ayan. So regardless po whether they have something else for us, but inherently, per individual, gusto po natin na mag-bring ng pride and joy to the organization. Oo. Colonel, natanong ko na to sa inyo noon, pero tatanungin ko ulit, wala ba kayong pagsisisi na pumasok kayo sa Armed Forces of the Philippines? Wala naman, sir. It's a very fulfilling job. Maganda po na yung scope po ng trabaho natin nationwide, and if not international in scope. So, individually kasi, sir, meron tayong parang really pong highs on how we perform our job. So, for me, sir, it's really very fulfilling on my end to be able to make a significant difference. But what pushed you to join PMA? During my time, sir, I had a brother who was a senior in PMA. So he was the one who encouraged. Yun yung nag-encourage sa inyo. Oo. Tapos, hindi kayo ninervyos because at that time, kinakailangan din na sa combat ang mga babae. During that time, sir, bata ka pa, mapuso ang damdamin, di ba, sir? Paglilingkod sa bayan, yung mga ganyan. Anong first assignment? Anong first assignment nyo nun, Colonel? Sir, I'm a Signal Corps officer. Sa so Signal my very talaga. first assignment, yes, sir. So CIS, back then, now it's C4S. So my first assignment was in the Army Management Information Center. And we were doing a lot of information systems for the whole of the Army and also the AFP. Oo. Pero syempre, may mga pagkakataong napapasamak din kayo sa mga engagement, lalong-lalo na pagka yung mga tropa ay nandun sa field, di ho ba? Yes, sir. But ang role ko kasi, sir, is more on the comms. Sa communications. So, pag radio operator, sir, sa enlisted personnel yun. So, I would be, furthest that I could go, sir, is the command and control center. Okay. Ma'am, eto ngayon, kasi galing na rin ho kayo sa peace process. Mainit na usapin kasi ngayon yung sinasabing humihina na ang NPA front, ano ho? And kayo din, may mga direct engagements sa kanila dahil nga doon sa implementasyon ho ng mga peace program ho natin. Anong status ng NPA ngayon? Sir, sa NPA natin, sir, there are no more active. And sir, ang sasabi natin, wala na po tayong active na guerrilla fronts as of this time. So, ang natira na lang, sir, are 11 which were previously weakened na guerrilla fronts. And at this point, sir, they are still in their weakened state and they are not yet
and they're yet to be dismantled. So, yun po, nung nagkaroon po tayo ng command and conference kamakailan, so ito po yung napag-usapan na meron po tayong set deadlines for 2024 to be able to do this. Oo. Kaya lang, very mobile na sila ngayon, di ba? Yes, they're already moving in small groups. Oo, like for example, dito sa Quezon, di ba? Yung Quezon dati heavily infested yan. Pero diniklara ng AFP at saka ng PNP na insurgency free na, no? Insurgent free na sila. Yes, Oo. Pero yung palang mga nanggagaling sa may bandang Sierra Madre, parang nag-RNR, yun yung medyo tumatawid doon sa kanila. So, very mobile na ngayon itong mga terrorist group na ito. Gaano sila karami, Colonel? Sa ngayon, sir, ang pronouncement during the command conference, mga nasa 1,500 na lang sila, sir. Far from... From before, sir, opo. As of January 2024, sir, yung manpower po ng CPG natin is just around 1,500. All over the country? Yes, sir. Because of the AFP being able to clear 409 barangays or a 100% clearing rate yan, sir, in 2023. So may mga awarding that we also had during the command and conference and the streamers po sa mga units na nakapag-clear ng mga to was given by the President. Oo. Tapos, how can we be assured na hindi na makakapanumbalik pa yung impluensya nila? Ang Armed Forces of the Philippines, ano yung mga intervention? We'll be having continuous operations pa rin, sir. So may mga plans naman po tayo towards that end kung paano po natin pagpapatuloy para ma-attain po natin ang just and lasting peace. Ayan, okay. Oy, yung mga nanonood daw po sa Sariaya, Quezon, natutuwa na insurgency free na yung kanila pong lugar. O kasi dati, di ba, yung mga lugar na yan, Colonel, ang medyo matindi yung problema ng panahon nila Ka Roger, nila Gregorio Rosal. Anyway, Colonel, again, thank you ha, and please expect more calls from us as we need to discuss issues na may kinalaman po sa national security natin. Thank you and again, congratulations, Colonel. Thank you, sir. Maraming salamat. Ingat po. Si Colonel Prancel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Hanap buhay daw muna tayo. Nagagalit na si Engineer Ray. 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Abroad, pwede ho kayong bumili ng tangerine chocolate dito po sa Pilipinas. Ipadala ho ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na dati umaasa sa kompra, ngayon mga MSMEs na, no ha? At ang ginagawa ho nila, yung pong mga yung planting material ng kakao galing Davao, hinakot po sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, dekalidad na kakao beans ang kanilang naipoproduce. Sabi po ni Dr. Helen Tan, yung mga material na ginamit po sa iba't ibang variants ng tangerine chocolate, galing din po sa ating mga magsasaka. Kaya palakasin ho natin ang loob ng ating mga farmers, ng ating mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanila pong mga produkto. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga sa mga taga-Asinggan, sa mga taga-Maribeles, Bataan, sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, at marami pang panig ng mundo. Bakit daw po alapang mahiwagang tunog? Naghahanap pa tayo ng tunog master. Pero nakausap ko na si Attorney Reg at mayroon daw siyang mga irerekomenda na. Lalaking wanted sa kasong attempted murder sa Caloocan, natunton sa kanyang pinagtataguan sa Bulacan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Naibuntag po na jail matapos ang halos isang buong pagtatago sa batas dahil sa kasong kinakasangkutan. Natuntun din kagabi ng Caloocan Police ang lalaking wanted sa kasong attempted murder. Ayon dito kay Police Colonel Romero Cuesta, natuntun ang kanyang mga tauhan na suspect na si Alias Ronald, 35 years old, sa Gaya-Gaya Estate sa San Jose del Monte, Bulacan. Halos kalapit lamang na lugar ang pinagtataguan ng suspect. Pero lingi dumalo sa kanyang kaalaman ay sinalalim nito sa ikinasang surveillance operation ng Caloocan Police.
sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Ross Sharon Santiago ng RPC Branch 129 na pirmado lamang nitong December 18, 2023 ay di na nakapalagpasuspect na arestihin sa kanyang pinagtataguan. Kakarapin ito ang kasong paglabag sa attempted murder sa RPC Article 248. Mula pa rin sa kaarawan sa Pilipinas, DZRH ako sa Ares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Iniling naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Social Welfare and Development at National Council on Disability Affairs magbigay ng ulat sa publiko at sa Kongreso kaugnay ng pagsunod sa batas na nagbibigay sa mga person with disability sa mga PWD ng exemption sa pagbabayad ng value-added tax. Hinimok din ng Speaker ang Kamara de Representantes na gamitin ang oversight function ito at taasan ang angkop na komite para imbestigahan at makagawa ng angkop na batas lalong-lalo na yung maulat kaugnay ng hindi tamang pagbibigyan ng diskwento sa mga PWD and din sa mga senior citizen. Si Speaker Romualdez ang pangunahing mekda ng Republic Act 10754 o Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability. Ang RA 10754 ay nilagdaan noong Marso ng 2016 pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan tinatayang 1.5 million ng mga PWD ang hindi na kinakailangang magbayad ng 12% VAT sa ilang mga bilihin at mga serbisyo. Ang mga opisyal naman ng DSWD at NCDA at ang Department of Health ang gumawa ng implementing rules and regulation ng RA 10754. Sinimula na ng Department of Education ang konsultasyon kaugnay ng proposal na ibalik ang klase sa old academic calendar kung saan nagsisimula ang school year ng Hunyo hanggang Marso. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, nagkaroon na ng konsultasyon ang Central Office ng DepEd sa grupo ng mga estudyante, mga magulang, guro at mga stakeholders. Kinumpirma ito ni Education Spokesperson Undersecretary Michael Poa sa hearing ng Basic Education Committee ng Kamara nitong Lunes. Sinabi ni Poa, nakuha na nila ang resulta ng simulation kung paano ibabalik ang bakasyon sa buwan ng Abril at Mayo. Kasama niya dito sa kanilang ginawa ang mga polisiya, ngunit nagkakaroon pa niya ng mga pagbabago o panibagong mga konsultasyon para sa naturang usapin. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy namang igigiit ng Philippine Delegation sa 2024 World Economic Forum ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bukas ang Pilipinas sa mga negosyo at investment. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na mananatiling buhay ang mensahe ng Pangulong BBM sa pulong nang ito'y dumalo sa noong nakarang taon at pinakaakma at pinakamagandang lugar ang Pilipinas bilang paglagakan ng puhunan. Ginawa ni Romualdez ang pahayag sa isinagawang welcome launch para sa Philippine Delegation na ginanap sa Davos, Switzerland. Binigyan din pa ng Speaker ang matatag na economic fundamentals ng Pilipinas na nasa rehiyon na may pinakamabilis na pag-unlad sa buong mundo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga magandang gising dahil hindi po sila nag-ultabayo. Ayan, kulang tuloy kayo sa tulog. Kaya nag-aaranas ng depression eh. Marami hong masakit na dalaho ng kakulangan ng tulog. Kaya nga po, dinevelop ng mga Hapon ang postbiotic. At ang postbiotic supplement naman na ultabayo ang kauna-unahang rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya ito'y rekomendado ho ng mga doktor. Hindi lamang para maabot natin yung stage 4 ng tulog, kundi para ma-rejuvenate yung ating sistema kapag tayo po natutulog. Kapag natutulog kasi tayo, lumalabas yung mga toxin sa ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mas magandang gising kinabukasan, mas may sigla. Ayan. Para sa mga katanungan tungkol po sa ultabayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores at iba pang mga pangunahing butika. Available din po sa Shopee at sa Lazada. Ayan, ang kinakailangan, hanapin lamang po ninyo yung Theoxis Health Ventures. Sa panahon ho na kinakailangan natin ng kaagapay, laban po sa puwi at pagod at stress, nandyan po ang ultabayo. Ayan, At doon sa mga dadalo dito po sa wellness
seminar exhibition pala ng grupo po ni Cory Quirino. May booth po dyan ang Ultabayo. Gaganapin yan January 26 to 28 sa SMX Convention Center dito po sa Maynila. Oras sa buong kapuluan 37 makalipas ang alas 5. Champion. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga pusa may halos 300 distinct facial expression ayon sa pag-aaral. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 41 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, congratulations sa mga bagong promote. Diyan po sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Ayan, tumataas yung koleksyon ng BIR ngayon, ha? Although consistent sila na hindi nakakakota, ano ha? Anyway, dahil doon sa malawakang balasahan, may mga umiiyak, may mga nakangiti dahil daw po sa massive revamp na yan. Ano, ha? Ang dami kong nakakausap kahapon ng mga nasa mga probinsya. Ano, ha? Yung iba umiiyak dahil sa tuwa. Dahil sa tagal daw ng panahon, ngayon lamang ho sila nakaranas na sila ma-promote o ma-transfer.
Sabi nga ng iba, dati mga kausap namin, mga kapatid nating Moro. Ngayon, nandito na kami sa Intramuros. Ayan. Kaya lang, sabi naman ng iba, meron kasi may anak ng Diyos, may pinaburan, may mga naduhagi, and meron daw mga hindi naman performer, napupromote, kaya naman, tapos mga intri-intrig, tigilan niya ng mga intri-intrigan niya, daw may mga baker, ganito, may mga manukan, may mga poultry, may mga rancho, ay tigilan niyo yan. Dapat ang basihan ho lagi ay performance. Performance para ho, kayo ma-promote. Yung isa daw kasi, ang pinsan, ang asawa, pinsan ni congressman. Kaya from a remote province, na-promote to Manila. Kaya naman, sinuwerte lang siya, may kamag-anak siya. Kaya lang ang tanong, kung gano'n naman ho pala, maganda ho naman pala yung feedback ho doon sa revamp, bakit daw si Pogi nakasimangot nung nga kausap niya si Puti? Para daw yatang may nasabihan, teka muna, ba't man hindi mo naman, nakasimangot daw kasi, bakit naman hindi mo naman hinintay na paparatingin na ako bago mo ipinatupad yung balasahan, ha? Gusto mo bang masunod? Gusto mo bang masunod? Gusto mo bang sumunod? Ano bang gusto sumunod? Basta hindi daw po, di ba? Out of courtesy dapat kasi. Alam mo may paparating. Dapat bumusina ka naman bago ka nagpatupad ng balasahan. Anyway, yan ho naman kwento-kwento ho ng tagpuan ni Puti at saka ni Pogi. Yun. Meron daw isang nakasimangot at merong isang hindi natutuwa. Maganda umaga, Pilipinas! Siya, sige. Umano'y sabwatan sa pagitan ng mga nagbibigay ng manok. Ibang story ito, sabwatan para itago ang case folder ng mga pulis na sangkot sa mga kaso, iniimbestigahan na. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. Good morning, Kuya Angel. Tinitingnan ngayon ng Philippine National Police kung mayroong nangyaring sabwatan sa pagitan ng mga may hawak ng case folders at ng mga police personnel na nasasangkot sa iba't ibang mga kaso. Ito ang inihayag ngayon ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasunod ng report ng Regional Personnel and Record Management ng NCRPO na walang nawawalang mga case folders. Noong Lunes ay naglabas ng direktiba si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na imbestigahan ang napaulat na missing case folders batay na rin sa report ng National Capital Region Police Office. Sabi ni Fajardo na misplaced lamang ito at hindi nawawala. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP. For the record po sir, wala pong nawawalang case folder. Ang nangyari lang po doon, nung nagpa-account po yung ating Regional Director NCRPO, si Police Major General Jose Melencio Nartates po, there are some folders na hindi po kaagad na ipalabas po. However, nung nag-conduct po sila ng accounting, wala naman pong nawawala. It so happened na, particularly yung Discipline, Law and Order section, wherein ito yung repository ng ating mga admin case folder, ay may mga naglipat-lipat ng opisina. Nag-iba-iba din yung mga personnel na humawak nitong mga case folder. Sa ngayon, sabi ni Colonel Fajardo, gumawa na ng database ang NCRPO ng kanilang mga case folders upang mas madali na itong matrack at marisolba. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Marikina LGU inabsuelto ang maliliit na sari-sari store at mga karinderya sa pagbabayad ng buwis para sa buong 2024. Sana all daw, sabi ng mga maliliit na mga negosyante sa iba pang panig ng Pilipinas. Kasi baka nagre-register sila dun sa barangay small enterprise ba yun? Oo. Importante yun, para makaiwas kayo sa mga mabibigat na bayarin. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Sa ikawalong sunod na taon, libre na ang pagbabayad ng buwis ng mga maliliit na sari-sari store sa lungsod ng Marikina. Ito ay matapos ulit lagdaan ni Mayor Marcy Chidoro ang Ordinance Number 140 Series of 2023 na nagbibigay ng full business permit na tax exemption sa mga kwalipikadong tindahan at karinderya sa syudad buong 2024. Itong mga itinuturing na qualified sari-sari stores at karinderya ay yung mga may startup capital o paunang puhunan na hindi higit sa 10,000 piso at may taunang benta na hindi hihigit sa 180,000 pesos
at yung mga tindahan na hindi nagbebenta ng sigarilyo at alak. Bukod dito, nilagdaan din ng Alcaldía ang Ordinance number 139 na nagpapalawig ng renewal ng business permit ng walang surcharge o kaukulang penalty. Sabisan nito sa harap na Enero 20, extended ang deadline ng business permit renewal sa Marikina hanggang sa katapusan ng Marso. Kabilang itong mga nabanggit na serbisyo sa mga maliliit na nagdenegosyo sa lungsod sa mga ginagawang pare-redab ng City Hall. Wala nang maupo sa pwesto si Mayor Marcy Chodoro. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga kay Magnolia Carrasco, ma'am, sabi niya senior citizen daw siya at may maintenance, pwede daw bang uminom ng Ultramar? Naitanong na natin yan. Oo, pwede ho. Oo, pero wag ho ninyong iiwasan yun. In fact, nakakatulong nga para mas ma-relax ho yung inyong tulog. Ayan, yan ang sabi ni Dr. Mabel Carion. Hindi ako nagsabi niyan, si Doc Mabel. Ayan, Ay, teka muna baka kayo ho gusto pang humabol. Dito ho sa chance na manalo ho ng 342 in any Asian destination ng Westchester Realty. Nag-aalok po ito ng pinakamurang ready for occupancy units with easiest term. 5% down payment, pwede pang gives. Kaya ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Semira ang may pinakamurang ready for occupancy price sa buong housing industry. Tapos pag take out po ng Pag-ibig Housing Loan dahil nga po ready for occupancy na, pwede na kayong maglipat bahay kaagad. At ang kagandahan, 5% down payment na pwedeng hulugan. Sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Mayorya ng mga Pinoy pabor sa pagtugon ng Marcos administration sa tensyon ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Sa fourth quarter survey fourth quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, katumbas ito ng 61% na sang-ayon, bagyang mataas mula sa dating 58%. 8% naman ang tutol sa taktika ng pamahalaan habang 31% ang walang pasya sa naturang usapin. Nagmula ang pinakamataas na rating ng pagsang-ayon sa Metro Manila, 67%, habang ang pinakamababa ay nasa Mindanao, 52%. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpaabot naman ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya at mga vendor na naapektuhan ng malaking sunog sa public market ng San Fernando, La Union noong January 11. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez, tagapagsalita ng ahensya, namahagi sila ng 1,500 family food packs sa city government ng San Fernando. Lain ito na mabisan kahit konti ang kalagayan ng mga pamilyang nawala ng bahay, din na yung mga vendor na nawala ng kabuhayan matapos matupok ng apoy ang kanilang mga stall. Na-contain na po yung gastroenteritis sa outbreak sa Baguio City. Anunsyo ito ng Department of Health kung saan umabot ng 3,000 ang naitalang kaso ng tinamaan ng diarrhea sa buong Baguio. Ayon kay Undersecretary Eric Tayag, tagapagsalita ng DOH, ilang samples ng tubig ang sinailalim sa testing at nagpositibo sa fecal coliform. Bukod dito, sinabi ni Tayag na may nadetect silang kaso ng norovirus at sapovirus mula sa mga diarrhea patients. Yan man, pareho niyang magaling na mga pasyente at wala nang dapat na ipag-alala. Ayan, so magsaserve na ho ngayon ng tap water o service water ang mga restaurant. Kasi nung pumunta kami ng Baguio recently, pagkakain ka ng restaurant, sabihin sa inyo, wala pong tap water, so bottled water. Dagdag bayad ka. Sabi ko, teka muna, warm water lang iniinom ko. Kaya sabi sa akin, hindi na lang po malamig, na bottled water pa rin. Sinimula na rin ng Manila Police District ang preparasyon para naman sa Lakbayao Festival
Pista pa rin ito ng Santo Niño sa Tondo, Maynila, nakatakda naman sa January 21. Ayon sa MPD, bilang bahagi ng security measures, ipinagbabawal muna ang mga street vendors sa Ilaya Street mula January 15 hanggang sa mismong araw ng kapistahan. Yan ay upang bigyan daan ng libo-libong mga deboto naman na inaasahan dadagsa sa lugar dahil sa pagdiriwang. Nagalok ng reward na brand new motorcycle ang mayor ng Kidapawan City sa lalawigan ng North Cotabato kung sino man ang makapagbibigay ng lead para maaresto ang mga suspect sa talamak na nakawa ng motorsiklo sa syudad. Inanunsyo ni Mayor Jose Paulo Evangelista ang kanyang hamon matapos matapos na makarating sa kanya impormasyon ang mga sunod-sunod na nakawa ng motorsiklo. Batay sa tala ng Kidapawan City Police Traffic Division, sa unang 2 linggo pa lamang ng Enero ay 7 motorsiklo na nakaparada sa shopping center at mga kabahayan ang ninakaw. Kaya sabi ni Mayor Pau, ang labis na nakakaalarma rito ay nagagawang umatake ng mga kawatan kahit hapon o oras na maliwanag ang kapaligiran. Sinabi pa ng mga pulis na lumabas na nakuha naman sa CCTV footage, kadalasang may suot na bull cap at ski mask ang mga suspect. Nagpatupad na rin si Mayor Evangelista ng curfew sa lungsod mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. Naku, kasarap pa naman ngayon ng harvest season ngayon eh. Hindi pa pala, katapusan pa pala ng January. Ng rambutan, longkong na lansones at saka ng durian. Magtatayo naman ang gobyerno ng modern condo type na rent-to-own unit sa San Juan City. Aba! Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr., bahagi ito ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng rent-to-own scheme, sinabi ni Secretary Abalos, magkakaroon ng ang mga benepisyaryo ng flexible term na 25 hanggang 30 years na pagbabayad dun sa kanilang makukuhang unit. Ang itatayuan niyang pabahay sa San Juan ay may lawak na 2,624 square meter at may 547 na residential units. Ang average size ng bawat unit ay 28 square meters. Binisita ni Abalos kasama si Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Acosar ang lugar na pagtatayuan ng naturang pasilidad. Congratulations! Samantala, bagsak sa kulungan ng isang lalaki sa Silang Cavite na matagal nang nagtatago sa kasong qualified statutory rape na kanyang kinakaharap sa Bacolod City. Tinukoy ng Cavite Police Provincial Office ang suspect na si Alias Minggoy. Naaresto siya ng mga pulis sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 41 ng Bacolod at walang inirekomendang piyansa. Di paano po, susunod ng 2x2. Okay. Ay, magandang umaga daw po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palomones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. At sa mga nanonood sa atin, thank you sa lahat ng inyong mga feedbacks. Thank you for making us number 1. Nakita ko yung pinadala sa akin ni Boss Jomar. Boss Jomay Paroko. Yung result ng survey. Kaganda. Very inspiring. Thank you Boss Jomay. Kay Attorney Red at kay Boss RSN. At syempre, kay Boss FPJ. FEJ pala. Kay Boss Freddy. Thank you. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, a wise man makes his own decision. An ignorant man follows public opinion. Chinese proverb po yan. 2x2, India sa Wild, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto pa bago mag-alas 6 ng umaga.